Marcos pa rin. Marcos, latta. Yan po ang kasabihan namin mga Ilocano. You can never put a good man down. Kahit na anong paninira ang gawin ninyo. Kahit na kung ano-anong ipalabas nyong mga ebidensya, mga pasabog, it will not affect the approval and trust ratings of our President. Although siyempre sa panahon po na to, iba-iba pong surveys ang lumalabas. Nasa sa inyo na po kung kanino kayong survey firm na paniniwalaan. Ako siyempre, hindi ako naniniwala doon sa mga survey firms na ang head o ang CEO ay lantarang anti-Marcos. E di siyempre bias yan, natural. Mag-i-expect ba tayo ng magandang ratings kapag anti-Marcos ang may-ari, CEO o head ng isang survey firm? Tulad na lang po nitong nilabas ng pahayag first quarter survey. Approval and trust ratings of the top 5 government officials. Pero yung dalawa na lang po ang sasabihin ko. Yung top 2, President and Vice President. Ayon po sa pahayag na ang pinagbasihan po ay 1,500 respondents, ang approval rating ni President Bongbong Marcos from 58 nung last quarter 2023 hanggang first quarter ng 2024. Ang approval rating po niya from 58 to 44%. Ang trust rating naman niya from 48 to 33%. So talaga pong bumaba, no? Yun naman pong kay Vice President Sara Duterte. From last quarter ng 2023 hanggang first quarter ng 2024. Ang approval rating 59% down to 53%. Ang trust rating naman niya from 53 down to 46%. Pero kung paghahambingin niyo po ang ratings ng President and Vice President, sa approval ay 44% si President Bongbong at 53% si Sara Duterte. Ang trust rating naman nila, PBBM 33%, VP Sara 46%. Siyempre, para hindi halata, binaba din nila ang rating ni VP Sara. Pero kung sa approval ay 44 si PBBM, 53 si VP Sara. At sa trust rating naman, 33 si PBBM at 46 si VP Sara. Although siyempre magkaiba po naman talaga ang trabaho ng presidente at ng vice-presidente. Pero sa dami at hayagang at halatang halata at kitang-kita ang mga ginagawa ng ating presidenteng Bongbong Marcos, bababa ng ganito kababa ang kanyang ratings. Expected na sa mga nangyayari sa ating bansa and globally, lalo na po ang presyo ng bilihin at ng bigas, expected po natin na bababa ang ratings nila. Pero yung ganito kababa, hindi ba halatang halata na pinapaboran si VP Sara? Well, yan lang po ang aking opinion. Dahil nga po ang CEO ng pahayag ay si Malu Tequia. At kung manonood kayo ng mga vlogs sa YouTube at sa social media, talaga pong tahasan kumakabanat itong si Malu Tequia. So ano ba ang mai-expect natin sa isang survey firm na bias ang CEO? Tingnan naman natin sa isang survey. Ito naman po ay ang Boses ng Bayan National Survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ang survey po nila ginanap noong March 18 to 23, 2024. The Boses ng Bayan Survey conducted by the RPMD was carried out across various cities in every region from March 18 to 23, 2024. It engaged a broad demographic of 10,000 adult participants randomly selected from an extensive database of 67.75 million registered voters. The selection process ensured a representative sample with regional counts proportionally aligned with officer-voter population statistics. So dito talagang nakahayag kung paano nila ginanap yung kanilang survey. Yung kayang sa pahayag, ano kayang klaseng paghahayag ang kanilang ginawa? Doon sa pahayag, 1,500 ang kanilang respondents. Dito po sa RPMD, 10,000 adult participants. At babanggitin ko na lang po ulit yung top 2 government officials natin. Dahil ito po talagang top 2 officials natin ang pinagbabangga.
So, President Bongbong Marcos, approval rating 79% at ang trust rating niya is 76%. Samantalang si Vice President Sara Duterte, ang approval rating ay 77% at ang trust rating ay 74%. So kung paghahambingin natin na hindi naman dapat dahil iba po yung presidente sa vice president, pero ito po ang gusto nilang palabasin na pagbanggain tong dalawang ito sa mga ratings, ang approval rating ni Bongbong Marcos 79%, kay Sara Duterte 77%. At ang trust rating ni President Bongbong ay 76% at ang kay VP Sara 74%. So nasa sa inyo na po kung kanino kayong survey firm maniniwala. Natural, yung mga anti-Marcos maniniwala kay Malutikia at yung mga pro-Marcos maniniwala dito sa RPMD. Pero naglabas din po ang Okta Research. Sa kanila naman pong latest survey, they looked into the political affiliations of Filipinos. At ano po ang kinalabasan ng survey ng Okta Research? 31% are leaning towards President Bongbong Marcos, while 20% are leaning towards those far from the Dutertes. So kung dito tayo magbabase, nasaan yung sinasabi ng mga DDS na kung hindi dahil sa mga Duterte ay hindi mananalo si President Bongbong nung nakaraang eleksyon. Ito po ay ngayon sa mga nangyayari po sa paligid natin, lalo na sa politika. Mas bababa pa po itong 20% ng mga Duterte, sigurado po yan. At itong 31% ng mga pro-Marcos, supporters and loyalists, mas tataas po ito. Dahil halatang halata na po ng taong bayan ang paninira ng mga anti-Marcos headed by the DDS. Sila na nga po ang bagong oposisyon hindi na po ang Liberal Party. Dahil yung pong traditional opposition ay nakakuha lamang ng 4%. Yan po yung grupo nila Leni Robredo at Kiko Pangilinan. So nananahimik nga po sila In fact, marami po sa mga Pinklawan ang sumusuporta ngayon kay President Bongbong Marcos. Imbis na kay Duterte daw sila papanig na wala silang marinig kundi pagmumura at paninira at pang-aalipusta, dito daw sila kay President Bongbong Marcos. Although siyempre yung iba pinagdududahan kung ano ba ang motibo ng mga Pinklawan kung bakit ngayon ay sumusuporta sila kay President Bongbong Marcos, no matter what. Yan naman ang gusto natin. At least nakikita ng mga Pinklawan kung sino ang talagang may ginagawa para sa bayan. Hindi yung puro paninira lang sa bayan ang ginagawa. So paano sasabihin na ang mga Duterte ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon? 20% lang pala ang mga pro-Dutertes. Kaya namang lumabas na mas malaki ang boto ni Vice President Sara Duterte dahil doon po sa 20% na yon, marami po ang hindi bumoto kay Bongbong Marcos. Samantalang doon sa 31% na pro-Marcos, halos lahat po yan. Dahil naniniwala kami kay President Bongbong Marcos, natural, yung katandem niya, paniniwalaan namin. So halos lahat po yan ay bumoto rin kay Sara Duterte. But the way things are going, subukan natin, sige, sa 2025 or sa 2028, dyan po magkakaalaman. Mas tataas pa po ito. Dahil kahit ano pong paninira, hindi po pwedeng ibagsak ang isang taong may busilak na puso para pagsilbihan ang Pilipino. Kung paninira at paninira din lang, pareho pong meron. Lahat po yan talaga may paninira. From President, Vice President, Senate President, House Speaker, ganun po talaga Kaya lang, kitang-kita naman po natin ang paninira ng kampo ng DDS kay President Bongbong Marcos. Kahit na wala silang makita, dahil ang lagi nilang paulit-ulit ay yung 20 pesos na bigas. Kahit paulit-ulit po natin sabihin na yan po ay hindi pangako kundi aspiration. Natural, kapag sarado ang isip mo, wala ka ng iba pang tatanggapin na paliwanag. Tulad po, nitong nag-comment na naman sa akin. Kung natatandaan nyo nung last video ko, hinamon ko ang kahit na sino na magpatunay na ako ay bayaran at ibibigay ko sa kanya ang buong sweldo ko sa YouTube. Aba, meron pa rin nag-comment sa akin. Magkano daw ang allowance ko? Ay, sos, nakita nyo na? Kahit na anong paliwanag ninyo, kung sarado ang isipan ng isang tao,
wala pong kahit na anong paliwanag will be enough for them to believe you. So, let them be. Haters will continue to hate. Kahit na booking na sila, na puro paninira na lang ginagawa nila, pero they will stand to what they believe in. Paano tayo maniniwala na Duterte ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos? Ito nga mismong si former President Rodrigo Duterte ang pasimuno sa paninira kay Bongbong Marcos. Tandaan nyo yung presidential vault na nagko-cocaine na hanggang ngayon, yan pa rin ang ginagamit ng mga kalaban ni President Bongbong Marcos. Tapos sasabihin nyo, kayo ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos. Kung matatandaan nyo po noong 2016, Marcos loyalist po ang nagpanalo kay Duterte. Dahil ang Marcos loyalist po, 1960s pa lang nandyan na. Itong si Duterte, nakilala lang po yan noong 2016 nang dahil kay Senator Amy Marcos. So kabaligtaran po ang sinasabi nito mga DDS na to. Hindi po ang Duterte ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos. Ang mga Marcos loyalist po ang nagpanalo kay Duterte noong 2016. Tanggapin nyo man yan o hindi, bahala kayo sa buhay ninyo. Ito ang magpapatunay. 31% ang mga pro-Marcos at 20% lang ang mga pro-Duterte. So, paano sasabihin na kayo ang nagpanalo kay Bongbong Marcos noong 2022? Pero kung titignan natin, 31% against 20%, 11% lang ang difference. Parang maliit lang ang porsyento. Pero simplihan kaya natin, gawin kaya nating milyones. Kunyari, 31 million as against 20 million, 11 million po ang diferensya. Although, siyempre, iba po yung percentage, ito lang po ay paghahambing. Ginawa lang natin kunyaring milyones at kung 31 million ang sumusuporta kay President Bongbong Marcos, 20 million lang sa mga Dutertes, apakalaking bilang po ng 11 million. So, kahit na ano pong paninira nila, tulad yan ng sinabi ko, si former President Duterte ang nagpasimuno ng paninira kay President Bongbong Marcos. Inumpisahan po niya dyan sa presidential daw na nagko-cocaine na hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit nila. Lalo na po dito sa pangalawang pasabog ni Maharlika. Iiksian ko lang po ito. Dahil kung tutuusin, no issue na po ito Yung pangalawang paglabas ni Maharlika ng dokumento pa rin galing daw sa PIDEA. Dahil ang hinihintay po ng taong bayan ay yung sinasabi nilang video. Bakit puro dokumento na lang ang ilalabas nila? Kahit na 100 dokumento pa ang ilalabas ninyo, pero yan po ay dinibank na ng PIDEA. Sino paniniwalaan nyo? Di maniwala kayo kay Maharlika. Tingnan ninyo yung pinalabas na naman ng dokumento. Wala pa rin control number. Sabi ko naman sa inyo napakahalaga po ng control number. Lalo na po ngayon sa lahat ng transaksyones. Mapagobyerno, mapapubliko, mapapribado, ang control number o ang reference number, kailangan na kailangan po yan. Pero ngayon, yung pinakita na naman na pangalawang pasabog daw, wala pa rin control number. Tapos, kung titignan nyo mabuti yung address, sabi nito, binabantayan daw yung nefarious activities sa Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. Pero dun sa isang dokumento, ang nakalagay na address ay 4C. Apaka-inconsistent naman. Sa bagay, you are consistently inconsistent. Ito ba hindi nyo napansin? Dun sa una yung dokumento, 4C yung address. Tapos itong sumunod, Unit 46C. Tapos yung isa na lang, na paano kayo maniniwala? Sabi po dito, this has reference to the reported nefarious activities of binlangko po nila yung pangalan kung sino may kasama ni Bongbong Marcos daw of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bonget with unknown address. Bongbong Marcos, hindi malalaman ng PIDEA kung saan ang address nito? Nung time na to, 2012, senador po si Bongbong Marcos. Hindi ba pwedeng magtanong-tanong ang PIDEA kung saan ang address ni Bongbong Marcos? During that time, ito po yung kasagsagan ng impeachment kay Renato Corona. Hindi sila pwedeng pumunta ng Senado at magtanong na address ni Bonget? So kung lalawakan nyo lang po yung isip ninyo, dito na lang mapapansin ninyo. Samantalang yung address ng isang kasamahan niya ay nalaman nila sa 46C Rizal Tower Building. Pero nung unang dokumento, ito ay 4C Rizal Tower Building lang.
Nakalimutan ba nila na yung unang address nilang nilagay is 4C, ngayon 46C na? Tapos pagdating kay Bongbong Marcos, with unknown address. Kalokohan naman yan na hindi malaman ng PIDEA kung ano ang address ni Bongbong Marcos noong 2012. Also, bakit si isang mayor ng Davao ipapakita tong PIDEA watch list na to? Nung panahon na yan, si Noynoy Aquino ang presidente na alam natin na kalaban ng mga Marcoses. Bakit sa mga Duterte ipapakita yan? Hindi ba dapat kay President Noynoy Aquino? Para siya mismo ang magpahuli kay Marcos? Para matuldukan niya ang political career ng mga Marcoses? Mag-isip-isip po tayo. So, itong pasabog na naman ni Maharlika na ang hinihintay ng taong bayan ay video pero dokumento pa rin na sinabi na ng PIDEA na walang katotohanan, ay bahala kayo sa buhay nyo kung maniniwala kayo sa isang Maharlika. O ginamit na naman ng PIDEA, kayong mga taga-PIDEA. Ano ang hakbang na gagawin ninyo? Dahil sinisira ng taong ito ang kredibilidad ng PIDEA. And again, wala na pong epekto ito. Tulad yan ang sinabi ko, kahit na 1,000 dokumento pa ang ilabas ninyo. Marcos, lakta. Hindi po mababago yan. At lalo pa pong tataas ang mga pro-Marcos, ang mga bilang na naniniwala sa ginagawa ng ating Presidenteng Bongbong Marcos at itong 20% na mga Duterte. Hintayin ninyo at bababa pa po lalo yan. Dahil kung sinasabi nilang meron daw demolition job na ginagawa laban sa mga Duterte, ang head po ng demolition job against the Dutertes are the Dutertes themselves. What are your thoughts about this? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina, peace.